Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tayo muna ay umusad sa ilang bahagi ng ating Bombo Network News. Sa pagkakataong ito, makakapanayan po natin ang isang dating miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso, dating bahagi rin po ng gabinete ng nakalipas na administrasyon, Attorney Terry Ridon, convener ng InfraWatch PH. Magandang umaga po sa inyo, si Bombo Dennis Hamito po ito together with me, si Bombo Alaysa Clarinal. Welcome to the program, Attorney. Ay, Bombo Dennis, Bombo Alaysa, maraming salamat sa pag-imbita. Magandang umaga. Attorney, natapos na ho yung debate dyan sa Kamara para sa 2024 budget at lumabas na tatanggalin daw yung intelligence fund at yung confidential fund ng Office of the Vice President. Ano po ang take po ninyo sa bagay na ito? Nangyayari ba talaga na yun yung rekomendasyon para sa kanilang budget pero matatanggal ho ito sa pamamagitan ng hakbang ng Kongreso? Well, alam po ninyo, again, unprecedented event po ito. Ito pong pagtapyas ng Kongreso led by House Speaker Martin Romualdez and Appropriations Chair Zaldico. Nito pong confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Alam po ninyo, ang sabi ho ni Speaker Martin, he will do the right thing. No? At tingin ko talagang salubong sa public clamor, natanggalin po ang confidential funds ng Office of the Vice President and Department of Education para ilipat sa pagdepensa po ng West Philippine Sea through the Philippine Coast Guard. No? Ito po ay pagpapakita ng commitment ng Kongreso doon po sa continuing defense ng atin pong disputed waters. No? Tingin ko pagpapasya po ito na mas mahalagang prioridad sa puntong ito ang surveillance operations sa atin pong karagatan kaysa po doon sa pagbibigay ng confidential funds sa Office of the Vice President at Department of Education. Attorney, may mga katanungan po na ipinapaabot dito. No? Mga curious lamang po yung marami. Sino yung nagdidesisyon na magkaroon ng intelligence fund, ang isang ahensya ng gobyerno, lalo na kung ito ay kabilang dun sa hanay ng tinuturing na civilian in nature, Attorney Ridon? Well, I think yung pong pinaghalawan ng Office of the Vice President at ng Department of Education nitong nagdaan. Kasi never naman ho talaga nagkaroon ng confidential funds ito pong mga opisinang ito in the first place. No? At yung ang pinaghalawan po nito, yung idea na halimbawa yung Office of the President, meron po siyang continuing confidential at intelligence fund. So parang in similar vein, supposedly kahit yung civilian agencies katulad ng OVP, at ng Department of Education, dapat meron din po siyang confidential funds. Pero kailangan ho natin balikan yung nature ng confidential and intelligence funds. No? Ang talagang idea po nito, para ho pondohan yung mga surveillance activities, no? Reconnaissance activities ng atin pong security agencies. No? Pero ang babalikan ho natin, bakit yung OP meron pong ganun? Kasi siyempre, ang lahat naman po ng ibang ahensya, nag-emanate po ang kanilang actual na kapangyarihan mula sa Office of the President po mismo. No? At meron pong real surveillance objectives. No? Meron pong real security objectives ang palasyo at ang Office of the President. Kaya siya pinagbibigyan ng confidential and intelligence funds ng ating pong Kongreso. May katanungan din, Attorney, ang akin pong katandem dito si Bombo Alaysa Clarinal. Bombo Alaysa with your question. Okay, Attorney, maliban po sa intelligence at confidential fund, ano pang bahagi po ng pondo ang sa tingin ninyo ay dapat bigyang pansin? Well, ano po ninyo, syempre, at the core po ng budget po talaga dito, yung pong tinatawag ng mga social protection measures na dapat ho iginagawad po sa ating pong mga pinakamahirap na pamilya. Dapat ma-ensure po natin yun yung pong pagpopondo nitong mga social protection measures po na ito. So, bahagi po rito yung pagtitiyak po ng pondo sa kalusugan, yung pong pondo para sa pag-aral ng mga bata, yung pong pondo para sa ayuda sa atin pong mga pinakamahirap po na pamilya. So, ayan naman po ay tuloy-tuloy pong tinutukan ng Kongreso at syempre masaya ho tayo na meron hong pagpupondo rito. Isa ho doon sa dapat din hong tutukan yung pong pondo ng pabahay. No? Kasi syempre meron pong objective ang Department of Housing na magkaroon po ng 6 million homes, no?
in the span of 6 years, no, I think malayo pa ho sila sa target. So, malaking bahagi po nito yung pangangailangan na magkaroon ng sapat na pondo para sa abot kayang pabahay para sa ating pong mga kababayan. Okay, in line with that, attorney, bilang dati hong mambabatas at abogado, gaano po ba kalaki ang pinapayagang confidential fund ng isang regular na ahensya? Well, alam po ninyo, wala hong limit ito dahil syempre ang Kongreso po ang talagang magpapasya rito. Pero alam po ninyo, very important ho yung inabot po nitong debate sa confidential intelligence funds. No? Kasi dati ho, talaga mahirap po makipagdebate on confidential and intelligence funds kasi very secretive yung pong nature nito. Kasi syempre, it deals with sensitive matters, no, sensitive operations, no. Pero dahil napag-usapan ho na subject to a COA report yung pong mismong pagdaloy po ng pondo ng confidential funds, for example, ng Office of the Vice President, nakita ho talaga natin dito na hindi ho talaga ganoon kasimple. Na para kasi dati ang inisip ko ng Kongreso, gobyerno at ng tao, parang talaga mahirap pa i-subject yan sa audit, no? Pero I think malinaw ho talaga ngayon na sa totoo lang, hindi ho talaga lahat ng pwede sa confidential funds, pwede hong paggugulan ho ng pera po natin. So halimbawa, pwede bang gamitin ng confidential or intelligence funds doon ho sa mga na-define na pinagamitan po ng OVP? Parang hindi eh. Ano ho ba yung mga na-define ho na paggagamitan po ng OVP na pondo po ng confidential and intelligence funds? So, international and local representation. Ibig sabihin, yung pondo po sa travels. Alam po ninyo, meron ho talaga existing budget item eh. Yung pong pagbiyahe ng atin pong mga opisyal. And dahil meron ho siyang existing separate budget item, meron pong real rules on traveling expenses, no? So halimbawa, yung pagtitiyak ho dapat na subjected to siya to particular procurement rules, no? Kailangan sundin po ito, no? So, ayun ho, mga ganyan. I think talagang unacceptable na sinasubject po yung ganito pong paggugol ng pera sa ilalim po ng confidential. Kasi clearly defined po sa ilalim ng atin pong mga batas, sa budget law po natin, kung ano lang ho dapat yung pinagugulan po ng confidential fund. So, ano hong sinasabi doon? Dapat para sa mga surveillance, security activities po ito. So, talaga makita ho natin, banggang-bangga yung pong traveling expenses, representation expenses, doon po sa real objective ng confidential funds na gamitin po ito for surveillance activities ng atin pong mga opisina. Okay. With that, maraming salamat po, Attorney Ridon, sa mga ibinahagi po ninyong impormasyon sa umagang ito. Maraming salamat. Magandang umaga.